Bibinitin natin mga kulaw. Mga kulaw, magandang umaga. Ayan, may customer tayong first gin na legit. Talagang first gin yan. Ayan. Ayan. Dahil sa atin, boss. Saan kayo galing, kuya? Yan sa Lipa. Lipa. Ang problema nito, mga kalahog. Anong problema nito, kuya? Sa carb? Sa mamalya. Pagka malayo ng takbo, ano? Pagpalayo sa... Ayan. Dito mga kalahog. Nagulat ako. Napakinis ang dating dito. Diba? Dapat rin talaga. Hoy! Nabulangan nyo! Ang ilinisin nyo, kuya, rin kakalawangin, sayang. Nakakalawang ngayon ang kapal ng mga dumi. Tapos dito naman tayo sa topic natin mga kulahog, no? Ang problema ay sa carb. Class A lang ang carb ni kuya. Kaya siguro ganito, pag malayo na ang takbo, namamalya, namamatay, nawawala sa tuno. Kadalasan kasi nangyayari yon sa carb na yon pagka ang carb mo hindi urig, kaya napakahirap. Kaya sabi ko nga dong huling upload ko, nagagamit naman, pwede mo siyang gamitin. Ang problema lang ay nagluloko. So ngayon pinapili ko si kuya kung anong carb ang gagamitin. Sabi ko kung pang-araw-araw lang din naman 28mm. Pinapili ko siya sa pitch bike. Ayan, ang pitch bike ay 2.6 lang sa amin. May kasamang jet yan. Tapos dito sa Kuso ding isa. Ayan, Kuso KSR 28mm. Teka lang, malabo. 28mm. Pinili. Tinanong ako kung alin mas maganda sa dalawa. Sabi ko mas maganda Kuso. Kuso ang pinili ni kuya. Ayan, pinaayos lang natin ang jet. Kaya Kuso ang pinili niya. Sabi ko naman kasi kung ako papiliin mo sa dalawa, mas maganda ang Kuso. Ang problema lang, presyo ang magkaiba. Mas mataas to. 3.9 to sa amin ang Kuso. Tapos ang pitch bike ay 2.6. Sa presyo pa lang magkaiba. Siguro mas magandang performance talaga nito kasi magkaiba pero pares naman maganda, kaso presyo talaga magkaiba. Tsaka sa flat slide, sa takbuhan, mas maganda. Try natin, isasalpak natin mamaya kung anong magiging resulta, kung okay kay kuya ang carb na ito. Ayan, update ko kayo pag nasalpak na natin mga kulahog. Yung mga kulahog, yan, nakakabit ng Kuso KSR, no? 28mm, ayan. Wala pa tayong ginalaw dyan. Nagpalit na tayo ng jettings. Ang jettings dito ay 38,118. Tapos ang adjustment ng karayom nasa pinakataas, sa pinakamatipid. Tapos ito ay first gen. Ayan na natakbo niya. 38,000, no? Kung legit to, napakabata kung legit nga tong Odo niya. Parang hindi ginagamit, sir, no? Ginagamit ba daw? Ha? Madalang lang magamit. Madalang lang, pero bata pa, oh. 38,000 pa lang, oh. 382.4. Kaya pre, pandarin mo. Ito na mga kulahog, ang kanyang... Ayan, umandar na yan. Wala pa tayong kinakalikot dyan. Wala pa tayong pinipihit. Ayan, ang minor niya, kulang-kulang 1.5. Bibinitin natin mga kulahog. Ayan, napakaganda mga kulahog ng minor. Wala pa tayong ginagalaw. Sa tingin ko okay naman. Wala natin kalikutin kasi okay naman eh. Tapos dito naman mga kulahog, sa makina naman tayo. First gen, anong year model kuya? 2005. 2005 model, ayan. Wala pa, hindi pa daw talaga nakalikot to. Dito mga kulahog talaga, katulad yan. First gen, napakaganda pa talaga ng makina. Ayan, naandar yan mga kulahog. Ayan. Wala man lang ako narinig na hindi maganda. Madalit sabi,
Alagang-alaga talaga ang motor na to. At saka yun nga, iba talaga ang parts ng sinauna kaysa mga modelo ngayon. Kaya yung mga sinauna naman, kung maalaga ka lang, aabot talaga. Ilang years kuya to? May 18 taon. 18 taon. Hanggang ngayon, napakaganda pa. Yun lang ako laog, no? Share, maraming salamat sa mga nag-views pala. Sisingit ko na. Maraming salamat sa inyo. At talagang sumahod tayo kahit maliit. At least meron. Yun lang ako laog. Maraming salamat.